Personal lang larong ito para kay Luka. At inisip kaya ng Dallas na hindi ito gagawin ni Lucas sa kanila dahil matapos siyang ipamigay ng dati niyang prangkisa, ito ang mga numerong pinakain niya sa kanila. Isang triple-double para sa Lakers at kitang-kitang may gusto siyang patunayan sa mga sumayang sa kanya. At kapag mayroon siyang ganyang pinanghuhugutan, mas lalo siyang mahirap pigilan. At hindi pa nga nakatulong sa Dallas nang matapos ang trade na yun ay tila ba si Luka ay kanilang siniraan. Saying na wala na siya sa kondisyon at ang depensa niya ay wala nang patutunguhan. Pero sa unang pagkakataong magharap muli ang dalawa, pinatunayan ni Luka na mali lahat ng sinabi tungkol sa kanya. At ito ngayon ang pinakamainit na narrative sa liga. Kaya tara't pag-usapan natin ang umpisa ng villain arc ni Luka. Ito ang kwento ni Doncic. Unang play pa lang kaharap si PJ Washington, dinaanan lang niyang parang practice ko ng dati niyang kasangga. At ang kawalan ng effort na sinasabi nila, binura niya sa play na ito nang kuhanin niya offensive rebound na may end one pang kasama. Pero bukod sa pagpuntos na alam naman nating malaking parte ng arsenal niya, ang nag-standout talaga sa larong ito ay ang kanyang rebounding at pagpasa. Sa game na ito halatang halata na siya ang tagamando ng kanilang opensa at maraming beses ngang pinaalala niya sa atin bakit Luka Magic ang tawag sa kanya. At wala talagang problema na hanapin niya ang mga open niyang kasama. May it be sa wing, sa corner or shaded area, hindi mo nga masasabing 5 games pa lang siya sa bago niyang prangkisa. At hindi rin natin pwedeng sabihin na pinapabayaan lang siya ng depensa. Dahil dito nga sa play na ito, bilangin natin kung ilan ang tumao sa kanya. 1, 2, 3, 3 defenders ang nag-collapse sa kanya. At nakabang pa si Christie at Kyrie kung kailangan pa ng tulong nila. Kaya naman ang ending, isang wide open na tres mula kay Reeves at yan ay ilista mo na. At dito sa sumunod na play muli nating makikita na 3 defenders talaga ang designated na tumao kay Luka. Kaya may malilibre at malilibre talaga sa kanyang mga kasama. At knowing Luka, mahanap niya yan kahit gaano pa kasikip ang passing lanes na ibigay sa kanya. At dahil dito 12 assists ang kanyang naitala at finally mukhang mas nahanap na niya ang tamang tempo at groove na sa kanya'y dating nawala. Dahil sa maunang game siya naman talaga, kapansin-pansin na siya ay nangangapa pa. Only averaging 15, 7, and 5 with 4 turnovers per game, shooting only 21% sa 3-point area. At yung mga numerong yan ay hindi mo nga mapagkakamalang kay Luka. At ito nga lang huling 2 laro niya, saka palang nagpakita ang bersyon ni Luka na ating nakilala. Laban sa Nuggets, 32 points ang kanyang ikinamada sa loob lamang ng 31 minutes na playing time na binigay sa kanya. At bago nga ang bakbakang ito, 8 sunod-sunod na games na ang talo ng Lakers sa kanila. At ang Denver din ang pinakamainit na team sa kanilang komperensya. Pero sabi ni Luka, ako na ang bahala. At tinambakan nga nila ang Nuggets na meron ng 9-game winning streak sa liga. At ang game na ito ang papiyaw sa kung anong gagawin niya laban sa Dallas. And true enough, pagpatak ng game day, primetime TV ang ating nasilayan. And hindi man ito ang best scoring game na kanyang pinakawalan, ang game na ito ang testamento sa kung bakit ang mga katulad ni Doncic ay hindi dapat binibitawan. Ito rin ang rason kung bakit ganito katindi ang backlash kay Nico Harrison. At ito rin maaari ang maging mitya kung bakit mapapatid ang Dallas sa maagang parte ng postseason. At ito rin ang dahilan bakit ang mga gwardiya, wing at sentro ng Lakers ay mas nabibigyan na ng pagkakataon. Dahil kung 3 defenders talaga ang magko-collapse kay Doncic doon, asahan nating mas tataas ang kanilang mga produksyon. May it be sa half-court set or kahit sa transition, isa si Lucas sa merong pinakamatinik na court vision. At hindi pa nga natin na pag-uusapan ng tambalan nila ni LeBron. Pero ang buod nito, panoorin na lang natin sa play na ito. LeBron will oblige with 1 to shoot. Ang sabi nga nila, pick your poison. Si Luka o LBJ, pipili ka na lang kung sinong iiwanan ng iyong depensa. Dahil kapag nag-umpisa na ang 2-man game nila, isang malaking sakit ng ulo yan sa kalaban nilang prangkisa. Kaya naman para kay Nico Harrison, yan ang sinayang mong one of a kind na talento. At sana inyong mapagtanto kapag natapos ang season kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa niyong desisyon.